Lumipas ng 15 days, suspend na ang license. Ganun ba kayo kalupit? Mukhang antay-purata kayo Ang napapahirapan natin dito, kung titingnan natin, nawala na ng lisensya, sinuspend yung lisensya mo, nawala ng hanap buhay, pati yung kanyang pinaghahanap buhay na taxi na wala namang nag-renew na, hindi makapagbiyahe. Hindi siya binigyan ng due process to explain and to talk and nobody listen. Sa akin lang, sir, hindi naman siguro ganoon yung proseso. Ako po ay nagmamaneho ng taxi na pag-aari ng Transport Workers Alliance, TWASCO. Nahuli po ako noong November 26 sa Coastal Road, Parañaque, na ang violation ko po ay defective taillight, na ipinaliwanag ko naman po dun sa nanghuli sa akin na baka naman po nag-loose lang yung valve kasi every morning po kasi chinecheck ko yung sasakyan. So hindi rin po ako pinagbigyan sa paliwanag ko at tinuluyan din po akong tikitan. Nung December 16, tutubusin ko na po sana yung aking lisensya. Pagdating ko po sa main office, binigyan po nila ako ng mga requirements. Hindi ko po kasi kaagad napuntahan bago mag 15 days yung pagtubos. Kaya po inabot na po ako ng suspension ng 30 days. Ang concern ko na lang po sana, tulungan niyo po sana ako na matubos ang lisensya ko dahil dinaryong driver lamang po ako na naghahanap buhay. Sa maikling salita, itong si Manong taxi driver na huli, dito kasi binigyan siya ng ticket dahil nagkaroon ng problema sa kanyang tail light sa likuran ng ilaw ng taxi. Ang problema, kinumpis ka ang lisensya, tama? Kinumpis ka ang lisensya nang tinutubos niya para ayusin na rin, pati yung sinasabing tail light na naayos, hinanapan naman siya ng prangkisa. At ang dami nang nangyari dito. Ano bang kalukuhan to? Ngayon, kasama natin si Samuel Bautista, 59 years old, nagrereklamo taxi driver. Okay, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga po, sir. Okay. Masakit sa iyong kalooban dahil hindi ka naman nagmamayari ng taxi. Ikaw naman ay driver lang, ang operator. Ito. Tanong ko sa iyo, nang mahuli ka, kinumpis ka ang lisensya mo, hindi ka binigyan ng ticket at the same time. Binigyan ka ng ticket. Tapos kinumpis ka pang lisensya mo. Apo. Paano yan? Hindi po pwede yun. Pagkatapos ng kinumpis ka, bumalik ka, inayos mo ba yung taillight? Naayos na. Nang pakita na nag-ayos ng taillight mo noong December ka nahuli. November 26 November po. 26. Nung December, kailan ka December, anong date ka na pumunta sa 16 po. December 16. Nagpakita ka na okay na yung iyong taillight ng December 16. Okay, parang lumalabas, parang 20 days. Tama? Apo. Okay. Anong ginawa? Hindi po pwede, may violation ka kasi hinanapan ka na naman ng prangkisa. Apo. Hindi mo ba sinabi, bossing, ako po'y driver lang, hindi po ako nagmamayari po ng taxi. Hindi mo ba pinaliwanag? Hindi na po nila ako binigyan ng pagkakataon Basta po ang ini-insist po nila sa akin, ipakita ko yung prangkisa. Para bang ang dating walang prangkisa, bakit papakita mong prangkisa? Kung totoong prangkisa, malalaman naman siguro. Pero lumalabas dito sa prangkisa ninyo, talagang under process siya. Apo. Okay? Extension. Ngayon, dito sa parting to, pumunta ng LTO December 16, binigyan na po. So, ngayon, nakuha mo na, hindi pa? Hindi pa po. Anak ng tipaklong. Lumipas ng 15 days, suspend na ang license. Ganun ba kayo kalupit? Mukhang antay-purata kayo Nakakabwisit to pag ganito na Pang-aabuso na to sa inyong kapangyarihan. Simpleng tao to. Dapat makausap dito si Attorney Francis Ray Almora para maintindihan kung sino man tong kolokoy na humuli sa iyo. Malaki bang violation yun? Para kung kumbaga, hindi ka na binigyan ng pag pinasalita, basta ano sinabi sa'yo, suspendido ng license mo? Nung nagpunta po kasi ako noon, inabot na raw po ng 15 days yung... Ano ngayon kung 15 days, 30 days, ano naman kung bakit sususpendihin ka ba naman? Hindi naman siguro, walang due process yun kahit na 30 days pa, basta't importante, pinaayos mo ang taillight. Basta't importante, nagpakita ka ayos. Kung meron man, di minor lang. Bakit ka hinahanapan ng prangkisa? Ano naman kinalaman ng prangkisa? Hindi mo naman pagmamayaran taxi. Sinilip ba nila yung prangkisa yung pinaprocess na? Nag-extend ba? Nag-ano ba yung application? Nag-submit po ako ng certification from LTFRB na ongoing po yung... Mula sa inyong sa may-ari? Apo. Binigay pa na may-ari sa'yo, bakit ikaw ang gumagawa nito? Dapat ang may-aring gumagawa nito dahil sa kanya may-ari. Kumbaga, makikita naman sa record LTO, LTFRB, magkatabi naman yan Tawagan nga to si Francis Almora. Sino ba makakausap dito?
If you're listening to me right now, you better answer. And I know there's nothing to hide. Ako lang naman, sinasabi ko lang dito, Bossing Chip, ang napapahirapan natin dito, kung titingnan natin, yung pinaka-kawawa rito at nawala na ng lisensya, sinuspend yung lisensya mo, nawala ng hanap buhay, pati yung kanyang pinaghahanap buhay na taxi na wala namang nag-renew na, hindi makapagbiyahe. Ganito na ba katindi ngayon ng LTO at LTFRB? Sa akin lamang, ikaw ba hindi ka binigyan ng pagkakataon na makausap na para magpaliwanag? Yun nga daw po ang kailangan nila, yung decision po, resolution ng prangkisa po. Nag-umpisa sa taillight na inayos mo, kinumpis ka ang lisensya mo, binigyan ka ng ticket. 20 days after, tama? Okay, bumalik ka para ipakita na okay na ang taillight. Kinutubos mo ang lisensya, ang sinabi sa'yo, akin ang prangkisa mo. Nung sinabi mo, bumalik ka uli, dala-dala ang prangkisa mo na under process, LTFRB, ang sinabi, expired na. Ang nakahawak lang po ng operator is application for extension of validity. Okay. Naka-file na ba? Naka-file po yun. Okay. So hindi ka pinawalaan, yan ang dinala mo. Apo. Parang hindi pinansin. Hindi po eh. At sinabi, suspendido na. Apo. Alright, magandang umaga sa iyo, Attorney Francis Ray Almora. Sir, good morning. Good morning, sir. Okay. Sir, ito na si Ben Tulfo. Nakalive po tayo sa IBC TV 13. Maraming salamat sa pagtanggap po ng tawag namin, sir. Gusto lang po namin tulungan yung aming taxi driver dito. Sir, this is a taxi service. Yes. Ang latest po natin sa LTFRB po, yung PA po niya, dapat may provisional authority to operate as for hire po yun, sir, yung PA. Yes. Dapat po, titignan natin yung ilang months na ba yung PA na yun, sir. Gaano na katagal yung inyong prangkisa? Bali, nasa 3 taon na po ngayon, sir. Yung 3 taon na? Opo. Pero na-file po yung extension of validity before the expiration. Before the expiration. Kailan nag-expire? September 14, 2020 po. So simulang nag-file, hindi pa lumalabas yung Decision po. decision. So parang lumalabas na 3 taon na nila final, even before the expiration, nag-file na po sila. And so that was on September 14, 2020. Nag-aantay sila ng sinasabing paglabas decision, so wala namang advice sa kanila. So it all began, sir, doon sa sinasabi natin, nahuli siya sa busted taillight, which is just a minor violation, hindi naman traffic violation, it's not a moving violation, but a taillight, which is kung titingnan po natin, ticket at saka siguro matatanggap ko pa, sir, pagkumpis ka ng lisensya. Pero sir, pagbalik ng taxi driver doon, kawawa naman at dahil hindi siya nakabalik ng 15 days, suspended niya kanyang driver license. Tama? Opo. Kasi una sa lahat, sir, kawawa naman yung taxi driver. A simple, tail light or anything that's something to do with that, you have just to comply and then show that doon sa sinasabing DMV, Department of Motor Vehicle, in the same manner dito sa atin, okay ka na, some will give you a ticket to pay it, or at the same time, or you have another 15 days before you pay a fine to fix it. Ginagawa po ng mga US cops, which is sa DMV, nakasama kasi ako, sir, pag yung sinasabing ride along. Another thing, hindi sinuspindi yung driver license, sir, simply because you haven't come back. So, Yes, sir. pangalawa, sir, bakit kinakailangan nasa balikat po ng taxi driver na magpakita ng sinasabing ito'y permit to operate ng sinasabing provincial authority, nag-apply po sila, na it seems to me, sir, na parang pinahirapan natin, kinastigo natin ng itong pobreng taxi driver at pati yung operator na rin, sir, na wala lang hanap buhay simply because of minor things na hindi naman krimen. Why is this Yes, sir. so? Yes, sir. Since this is a public utility, nasabi naman po ninyo na dala naman niya, pinakita naman niya yung mga Yes, papeles. tama, sir. Hindi naman daw siya pinakinggan, nagpapaliwanag, hindi siya binigyan ng due process to explain and to talk and nobody listen. Sa akin lang, sir, hindi naman siguro ganun yung proseso. Ang ating government, sir, is not really that, siguro naman, sir, to serve the people, para sa tao. Di ba? For the people, by the people, of the people. And any regulations or laws are done not to be an inconvenience to the people, but rather maging eficiente. Bakit ginagawa natin? Naging dahilan to na parang napaparusahan yung pobreng wala naman, hindi naman gumawa ng krimen. Minor violation is not even a moving violation. Why is this? Bakit ganito na uuwi dito sa suspende? Parang ang pagparusa, sir, parang matindi pa sa hukuman eh. Yes, sir. With regards to PA niya, sir,
Since sinabi naman niya na it was the extension was filed before yung expiry niya, Yes. may ano naman po dyan na yung application for extension of validity filed before the expiry date is valid. Oo. So dapat po hindi na po siya inanapan po ng ganon. Problema siguro, sir, sa ating traffic enforcer, sir, o sino man dyan sa LTO, total, ang LTFRB sa kabilang bakuran nyo lang naman, malalaman po yan. At this time, sir, yung pobreng matanda dito, nagta-taxi driver siya, hindi siya makapaghanap buhay, wala siyang lisensya, suspendido pa, parang wala, parang nahihirapan. So, antay-pur nga, sir. Pinagkaitan natin ang hanap buhay. Pwede po ba, sir, tulungan na lang natin to? Yes, sir. Ano po, kung pwede po siyang pumunta ng Monday sa office. Sige, bakit Monday pa po, sir? Wednesday tayo, Thursday tayo ngayon. Pwede ba, sir? Kawawa naman, ha? Bawat araw, sir, nagugutom ang pamilya nito. Sana, sir, personally na matulungan ko siya. Nasa Region 2 po ako ngayon. Sige, sir, ganito. Wala po ba, sir, na pwedeng i-assign natin doon na baka pwede mong tawagan? Total, director naman kayo ng enforcement. Kung sino man tong kolokoy na enforcement ninyo, karakaraka naman, at kung sino man doon sa LTO office ninyo na parang gano'n na lang na hindi pinakikinggan, walang kwenta po yan, sir. At tuwirin po na, hindi nyo po kasalanan, sir, kung minsan mga tao natin nagkakamali, baka pwede nating ayusin na lang, sir. Yes, sir. Pagka pupunta siya bukas, sir, hanapin na po niya si Mr. Charlie Del Rosario. Charlie Del Rosario, sir. Sige, sir, ganito na lang po. Yes, sir. Maraming salamat po, Charlie Del Rosario. Sige. Pupuntakin ko na po si Charlie Del Rosario para ma-anticipate na po niya yung pagpunta po ng ating pong kliyente. Sige, tatawagan po namin, sir, para makapaghanda na rin, sir. Tayo na, okay na, kukunin mo na. Gagawin lang natin, patatawagan natin, kunin mo nga to. Sir, maraming salamat. Huwag ka muna magpasalamat hanggat na hindi nakuha natin. Baka naman magpapasalamat ka, tapos mapapahiya naman ako, bigla kang dumating. Mas gusto, pasamahan ka namin. Pasasamahan natin to, okay? Pasamahan natin to sa hanapin yung si Charlie, anong pangalan? Del Rosario? Charlie Del Rosario. At sa main, doon mismo, bibigyan niya instructions para makuha mo lisensya mo para makapaghanap buhay na pakimano. Okay? Okay na sa'yo? Alright, wala naman. Okay, sige. Ito po, nag-iisang pambansang sumbungan. Tulong, serbisyo, may tatak, bitag. Ako po si Ben, Bitag Tulfo. Ito po yung hashtag, ipabitag mo.